Hey guys, what's up my division? Today, pag-usapan nga natin itong pagputok ng fuse ni VP Sara. Paano ba naman kasi guys? Sunod-sunod na ang kabobohan ng mga tao at dyan sa loob ng House of Representatives. Eh naglagay pa sila ng spokesperson na talaga namang ikinaputok ng fuse nito ni VP Sara dahil nga daw sa kabobohan. Okay guys, meron nga tayo nakita isang post galing sa Nightline News. Sabi dito, bobo lang yung nasa administrasyon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang international trips. Ani niya, hindi dahil personal ang biyahe ay ibig sabihin na mamasyal siya. Nilinaw din niya na nagtatrabaho pa rin siya sa kabila ng kanyang mga lakad. So, ito yung naging interview o panayam ni VP Sara. Pakinggan natin yung literal niyang pagkainis. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin. And ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Kung hindi sila... Okay guys, last June 20, no, na-interview ito sa presscon. Naitanong ito sa presscon ni The Real Princess Fiona. Okay? So, ayon nga sa sinabi niya, sayang daw ang pondo. So, nag-react na ako noong June 20 pa lang. Ang sabi ko dito, did you just listen to her? Diba? To what she said. Yung trip ni VP Sara abroad as stated, a personal travel. Meaning, she will finance the travel from her pocket. Anong pondo ang pinagsasabi mo? Huwag mong igaya si VP Sara sa ibang mga public officials na sasabing official business pero personal pala. At kung personal ang travel niya, she can do whatever she wants and say whatever she thinks. Kayo nga binabayaran kayo ng taong bayan pero puro basura ang narinig namin sa mga pinagsasabi ninyo. No? At least ngayon, hindi na si VP Sara ang naging interest nyo kundi ang Senate. So, ito exactly, hanapin ko yung post, yung pinost na yan, no, na shinare ko. Puntahan natin itong sinabi mismo ni Princess Fiona. Okay? And definitely, she was replying, no, si VP Sara dito sa sinabi ni Princess Fiona. Oh, grabe ba? Oh. Asan na yung flood control? Asan na ba yun? 20. Dali lang guys ha. Hanapin natin yung post na yan. Para mapakinggan nyo. Diba?
So, nabalitaan nyo na rin ba yung pumiyok na? Ito. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang halal na official na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo. So, pinapalabas dito ni Princess Fiona, okay, na ginamit or ginagamit ni VP Sara ang pondo ng taong bayan sa kanyang mga personal na lakad. Kaya talagang pumutok ang fuse ni VP Sara for saying na sayang daw ang pondo when in fact she's not using, and pertaining to VP Sara, she's not using any government funds when she claimed that yung lakad niya ay personal. Diba? Balikan natin si Princess Fiona. At binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Sino nga naman talaga hindi puputukan ng fuse dyan kay Princess Fiona? Okay? Si VP Sara, gaya nga sinabi natin, nagkakaroon siya ng mga personal na lakad na ayon na rin sa kanya, kahit ito ay personal na lakad, siya ay nagtatrabaho pa rin. Kahit siya ay nasa labas ng bansa, whether ito ay official business o personal, hindi po tumitigil ang trabaho ng Office of the Vice President. Diba? Ulit-ulit na natin sinasabi yan. Magaling si VP Sara pagdating sa delegation. Hindi po siya nagma-micromanage. Nagtitiwala po siya sa mga tao niya na kaya nilang i-execute ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Etong mga taong to, mahilig mag-twist, no? Mahilig silang what do you call that? They're not just creating their own version of truth, or they're not just creating their own narrative, but simply they will create a narrative that will make people not only stupid just by listening to them, but to make the people believe of something that is not true. Kayo dyan sa House of Representatives, mga ma'am, sir, congressman, congresswoman, nagpatawag po kayo ng TRICOM. Nag-imbestiga po kayo sa mga fake news. Pero bakit yung isa sa mga kasama nyo dyan, hindi nyo marendahan? Diba? Kaya bang patunayan ito ni Attorney Abante na gumastos si VP Sara ng pera ng taong bayan sa kanyang personal na travel? The only way for us to know that is pag nag-file ng report ang Office of the Vice President. Okay? Sa kanyang mga ginastos itong taon na to. Then we can say, no, that's the only time that we can tell na ginagamit nga ni VP Sara ang pondo ng taong bayan para sa kanyang personal travel. Diba? Double standard ba ang mga taga-House of Representative? Hindi. Pero sila mismo, nagtalaga sila ng spokesperson na hindi nila kinokorek. Worse, maybe, tinotolerate pa nila. Sige nga.
O, kung kayo tatanungin ko, ang laki ng pagkakaiba na sinabi ni Princess Fiona at saka nito ni VP Sara, hindi ba? Kung kayo rin naman, guys, kung kayo rin naman, mapagbintangan ng kayo ay gumagamit ng pera. Halimbawa sa opisina, no? Sales agent kayo. Normally, ganito eh. Either nasa sales ka, marketing ka, sa purchasing ka, sa human resources ka. These are the common people who normally do official business that they have to travel from one place to the other. And even some executives, if they have any meetings from other partners or potential clients. Paano ko sabihin ng isa sa kasama mo sa opisina, ay, nag-travel lang yun, gamit ang pera ng opisina. Pero namasyal lang. Tapos i-declare mo official business. Or kung umalis yan, tapos nagpunta yan sa ibang lugar, no? Ibibintang mo ba dun sa tao? Na, ay, personal yan eh, pero gumamit ng pera ng company resources. Well, actually, nangyayari yun. Diba? Alam niyo yung mga maliliit na, na mga tawag dito, mga local officials. Ilang beses na ba natin narinig na itong si barangay captain ay ginamit yung service ng barangay para sila ay makapag-outing. Yung mga service vehicle po ng gobyerno, pinagbabawal po yung gamitin sa personal. Hindi ka dapat nakakita ng red plate na nakapark sa isang bahay during the weekend. 'Di ba? Normally, yan dapat ay nakapark sa parking space or parking lot ng isang sangay ng gobyerno kung saan man o sino man. No? Ang nagmamay-ari ng mga service vehicles na yan ng gobyerno. Bakit hindi yun yung ni Princess Fiona? Sitahin. Diba? Oh. Masisisi nyo ba kung si VP Sara talagang maburaot na ng mga pinagsasabi nitong spokesperson. Hindi lang ni Auntie Claire ngayon ni Fiona, ni Princess Fiona, the real Princess Fiona. At the same time, no, may bago na naman silang spokesperson which is sa prosecutors. Isa pa yan. Diba? Kahit sino siguro guys, mabubuisit din kung nakakarinig ka ng kabubuhan sa mga spokesperson ng mga matataas na sangay ng gobyerno. Diba? Anyway guys, I'll see you in the next video. So please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Kung kayo ba, si VP Sara, puputok din ba fuse nyo?